Sino ba namang mga tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo o anong memories mo nung bata ka na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makwentong mga specific, makulay, or even nakakatawang alaala sa pagkabata. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Binutasan ng ilang senador ang ilang paliwanag ni Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang pagkakakilanlan, kabilang ang sagot niya sa nationality ng ama na iba sa kanyang birth certificate. Nausisa rin ang pahayag niyang solo siyang anak ng ina, na nag-abandona sa kanya pagkapanganak, kahit lumalabas na may mga nakababate siyang kapatid. Si Amelia Leal, wala pong birth certificate. Si Angelito Guo, wala ring birth certificate. Nagsinungaling in applicant eh. Tanong ng mga senador, posible kayang hindi totoong tao ang sinasabing mga magulang ni Alice Guo. Samantala, iginiit ni Senate President Cheese Escudero, na ang burden of proof ukol sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo ay nasa kamay ng mga taong nagsasabi na hindi siya Pilipino. Pero, oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kamay kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso, na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. Everybody should, the people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa puntong ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warranto petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya.
kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ninyo man. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business dito sa Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang? Mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus, 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, at nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po. Doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. May isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Hindi Confirm nyo ko na alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso Rodri na, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat Opo, alam nyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala nyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Tatanong ko rin yung sasakyan.
Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So, another mystery. Ako rin, Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O, ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po ng sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle-sized lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron ding mga brand new. At hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nila kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible, ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero incorporator kayo at any given time pag may nagtanong, malay nyo may prospective investor gustong buy in din, itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. Yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose kung incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo.
due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may CDs po yan sa custom. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakato, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms. Yes po. Residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link, 3-Link Farm, at another 3-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So, isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop site. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala pa akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa, wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa West Cars, kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung GAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan, so yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Meron pa po isang properties at yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga properties? Sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga negosyo nyo, yung mga Q. Mga Q businesses, QJJ businesses. At ilan pa. At yung 3-Link businesses. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala.
Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iibad sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So, sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po hindi na po. Itong chopper. Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So, habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So, sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And Apo. last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po, hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing, and you promised to Apo. tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, Yes, ko na po. opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tiyatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm niyo yung pangalan? Opo, iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi, Bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Anong pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, Opo. chopper ang negosyo nila, pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, binibenta ko po, dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper, ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So, itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo. Sen. Sherwin, the floor is yours for questions for the Mayor before the government agencies. Maraming salamat,
Senator Risa, our chairperson. Susundan ko na lang po yung mga naitanong nyo at para po mabuo yung kwento. At marami na hong natanong at marami na hong nasagot, pero marami pa rin dapat ibigay na detalye. Gusto ko tanong kay Mayor Guo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And, at kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Guo wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Name ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney, Attorney Ambatali, Sen. Yeah. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Guo at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, at tatungkulin si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Guo at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So, sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So, malaking posibilidad rin na itong birth certificate, mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na-mention 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So, ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo. Sa proseso nyo ba? Okay. So, mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base
sa information na ibinibigay ng tatay niya? Apo, dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent, na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Apo. Tama? Posible po. So, itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay, pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal, pero alam natin, walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So, posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So, tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Senator Win, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Loren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. After I Senator Win. understand this is Salamat your po. second hearing, right? With the Second? presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Loren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions So, of Senator tama po ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, pwede siyang maging basihan, pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso, like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oh. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular,
hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro, sandali ho na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, Itong mga facts ho, hindi naman ho ito galing sa kwento No, hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Apo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan. Diba? Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the way, ng Alam na-establish natin yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Diba? Dineclare din po niya na Filipino din po siya. Correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga si pero base doon sa certification na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator, and I would like to refer this to ANS Marisa Grande, because she is more privy on the investigation. With the permission of the chair? Yes, Sen. Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Guo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification, na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts, like baptismal or
or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth, marriage, and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Go in the name of Wesley Go. So, a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So, lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Go. And 2 po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate na mga doon na disease. Meron, kung makikita nyo po sa birth certificate, may nakalagay na D. Ibig sabihin, disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate, may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya din namin ma-determine kung sino po ito. So yun po yung mga facts. And may 2 din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father sa Angelito Go. Senator Win, LCR Tarlac is also here in case you want to ask them questions. Thank you, Madam Chair. So I just want to focus kay Mayor Alice Go kasi yan ang subject matter natin. So lumalabas sa inyong fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po. Negative certification. At yung mga ibang certification, teka, meron akong screenshot ako nung ano eh. Yung ibang certification tulad ng affidavit of 2 disinterested persons, medical certificate, affidavit of traditional hilot, wala ho yan. Wala ho yan. At wala rin po yung at least 2, yung baptismal certificate, school records, voter ID, wala rin ho yan. Well, according to sa report ng aming fact-finding, sir, Okay. negative certification lang po ng wala pong record. So, ang ibig sabihin, ang source lang nitong information na ito sa kanyang birth certificate, kung ano yung sinabi ni Angelito Go, no, yung alleged father, correct? Yes, Senator. And for the information siguro, yung nag-prepare ng birth certificate is one Relisa Ocampo, still I think under the LCRO. So isang personnel ng LCRO, and based sa report, Your Honor, ang sinasabi, they prepared the document based on the instruction of the former civil registrar. I think the last name is Gatdula, no? Yes, yes. Carlos Gatdula. Is he still around, si Carlos Gatdula? Si Carlos Gatdula, sir, died in 2016 Okay. already. So, but based on the records, just based on the records lang, pagtitignan lang ho natin yung available records right now. So, yung itong birth certificate, ang kanyang source, kung ano yung sinabi lang nung nag-apply. Correct? In this case, si Angelito Go. Kung tama yung sinabi niya, tama lahat. Pero kung nagsinungaling siya, sinungaling din lahat ng nakasulat doon. Tama po ba? Pwede bang mangyari yan? Well, actually, sir, based now sa mga discussion na natin, it appears na may irregularity sa registration because wala pong mga supporting documents. Correct. And then, binavalidate nyo ba lahat ng mga sinasabi na nag-a-apply ng late registration? Pag sinabing Filipino,
Tinitignan nyo ba yung birth certificate nung nagsabi na Filipino siya? Pag sinabing kasal kami, hinihingi nyo ba yung marriage certificate? Sir, yun pong validation of the delayed registration in the current situation post-validation po. Kasi yung pagtanggap ng application for the delayed registration, mandato po yan ng ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga applicant. Dito, para sa akin, ang pag-analisa ko dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo. Pwede kang kumuha ng passport. Pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. Sunod dugtong-dugtong na eh. Yes, Senator. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the joint memorandum circular with DILG on October of 2021. Kasi meron na rin po tayo mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. Ano po? At nagkaroon na rin ho kami dito ng hearing sa Blue Ribbon. At ito established na meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes, tama po. In fact, yung opening statement ng ating chairperson, yung 4 na Chinese na nahuli sa Thailand, lahat yun mayroong passport na ang basis, inamin naman ng DFA, ang basis is always birth certificate. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, well, dito po sa ating guidelines, talagang yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Pero walang validation. So, kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. So, may validation ba? Hindi, yung dati, not this new guidelines that you're talking about. In dati. Yes, sir. Yung delayed registration is a mechanism kasi, Senator, na ginawa natin para makakuha, ma-register yung ating mga kababayan, magkaroon ng legal identity. But we recognize na may pag-aabuso nga po, and that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines, and in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po, no? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Pero na-establish natin ito. Wala kasing supporting documents. So, na-establish natin ang basehan nito kung ano lang sinabi ni Angelito Go. Tama? Yes, Senator. So, that being said, questionable na po yung registered na Colby. Dahil walang supporting documents. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth certificate? Sa ngayon po... Sorry po. Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws. 1 month to 6 years ang kulong. Opo. Paano pero pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime to be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document.
That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spurious na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. At ito po, kakalapin po namin ang mga dokumento para magkaroon ng case build-up ang ating OSG para sa pag-file ng petition for... Ano po ang proseso? Kayo po ang maggagawa ng investigasyon, case build-up, ibigay nyo sa OSG para mag-file? Paano po yung proseso? Can you describe to us yung process? Opo. Sa amin po manggagaling yung initial action. So, ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for the determination kung pwedeng mag-file po ng petition for cancellation of... Kayo ang PSA ang magpa-file? Hindi po. Ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay. So, OSG ang magpa-file ng petition for cancellation? Opo. Ganun po ang proseso? Yes, Mr. Okay. Senator. Alright. And also, Honorable Senators, we also have a memorandum, guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate, we can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin at nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Right? For example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwedeng tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. Sen. Sherwin, with your indulgence, Sen. Lauren would like to interject on this point. I'd like to put on record that I filed the resolution, but it is not in this committee, but it's related to what Senator Gatchalian is saying now. You will recall, my dear colleagues, that during session, or was it a budget hearing last year, during the DFA budget, when it was brought out on the floor that there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos. Because according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non-Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Senator Sherwin is actually correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga pekeng birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien, ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaring makatanggap ng DSWD-AX,
kalaban pa ng Pilipino para cash for work law itupad, na pwedeng maging mga halal or even appointed officials, and Sherwin mentioned, again, maging pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito, at bagamat hindi sa committee ito nahulog ang aking resolution, I think Foreign Relations, this is connected, and I would urge the other committee. But I wanted to put that on record. And after the time of Senator Sherwin, which I hope you will give me the time, right? I want to ask many questions of the mayor, of the agencies of government, being the principal author and sponsor in my second and third term of the anti-trafficking law. So maghanda po kayo sa mga tanong ko. Pagkatapos po ni Senator Gatchalian, mag-iintay ako. Pero I'm putting that on record. So PSA, sino pong head ng PSA ngayon? Kayo po. Kayo po. Honorable Senator, ang head po ng PSA ay si Dr. Claire Dennis Esma. Pero kayo po ang nagre-representa? Opo. Okay. Bago ko ibalik na muli, because he has the time first, kayo ba ay nagko-conduct na ng mga investigasyon sa PSA sa mga maaaring napasukan ng mga tao nyo ng sindikato na nagbibigay ng pekeng birth certificate? May natuklasan na ba ho kayo o wala pa? Or kung ito man ay napag-usapan na sa nakarang hearing o inamin na ninyo, pakiulit lang po yung sagot. Salamat. Opo. Magmula po nung tama po kayo, Honorable Senator Ligarda, na magmula po nung budget hearing, ito po ay napag-uusapan na yung mga irregularidad ng mga pag-issue ng mga peke na mga dokumento sa including po yung birth certificate. And we have already conducted our own investigation, and based on our investigation, certainly we have determined three kinds of fraud here. Number one is that the first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po dun sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, opo, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede nakasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga sinumpuang mga responsibilidad sa ating ahensya. Actually po, meron na po tayong mga final na mga administrative cases sa mga iba. Ito naman po, kasi po marami po doon sa mga kaso na ito ay ito po yung mga negligence doon sa kasi po minsan may mga nawawalang mga security papers. So ito po, kapag may nawala po kasing security papers, po pwede po kasing on the loose
yung security papers na to at maaaring mapasakamay doon sa mga mamimeke. So sa mga nawawalang mga security papers, kung sino po yung mga may responsibilidad na tsakin na hindi mawawala yung security papers ay inimbestigahan po natin to at nag-file na din po ng karampatang charge. Before I yield back, thank you for your patience. I'll wait for Senator Sherwin before I ask my full questions. But there were 308 fake birth certificates that you said were issued that were used for Philippine passports in 2023. So I would assume that the DFA had canceled their passports, right? And I would assume that you had filed cases or even invalidated the fake birth certificates, right? Was this answered earlier? Yung mga peke po na nakalusot ay you deemed it fake, and what was done with it? And then DFA, you canceled the passports of these 308 na natuklasan nyo. Paano pa yung hindi pa natuklasan? Honorable Senator, Yes, thank you. can I refer po sa ating ANS sa civil registration doon sa further action po doon sa 308? Ma'am Grande, please. Thank you, Madam Chair. Based dun sa mga ni-refer ng ating pong mga different partners like DFA and also, of course, yung mga in-endorse na rin po ng Senate and other government agencies po, dun sa first batch po na yung 7 na foreigners, 6 of these have been blocked for copy issuance, Madam, because yun nga, based sa findings ng aming investigation, fraudulent yung registration, delayed registration nitong mga ito. But we have an ongoing investigations po at ongoing po itong mga to. There are some that have already submitted yung fact-finding, ma'am, but we are waiting for the final report before we can cancel or block po yung mga copy. Where are these 308 foreigners as of now? Mawawala na yan. Mag-disappear na yan sa mga bundok natin. Where are they? Well, different parts of the country, Madam. Some parts in the NCR, in Davao, Zambales, Bulacan, some parts po nandun. So, yung aming pong field offices. What nationality are they originally? Mostly yung mga reported, Senator, are Chinese nationals. There's really a syndicate. It's very clear. I don't even need a committee report from our hearings. You know, there's very clear na pasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. I'll get to that later. So, Madam Chair, I would request the PSA to give us an official report, not just on the 308 and the DFA as well, but all the other 1, 2, 3 of identity theft, a complete report to the committee so that we can use that for the other committee hearing, which is in the Blue Ribbon Committee and the Foreign Relations Committee on the resolution that I filed. Then I'll wait for my turn, my turn after Senator Gatchalian when you yield to me. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Lauren. So please take note, PSA and DFA, that requested official report. Ang kaninang sinabi po ni Ma'am Grande ay may na-cancel na 6 and then still pinoproseso yung iba. Consular officers, consular affairs, Mr. Pangwi, 308. Peke na. I mean, walang task force yan. Cancel ang passport. Mr. Pangwi, please. Yes, please. As for the 300 birth certificates or civil registry documents referred by the DFA to PSA, this is actually a mixture of not just for passports but for apostille. So, to be specific, also in our apostille sections, apostille unit, they would have to ask for verification in order to ensure that the apostilles are correct. However, specific to passports, we have requested verification for 100, at least from 2023 to as of recent, more than 100 birth certificates specific for passports. Of these, we have already determined that 60 are fraudulently acquired. Of this 60, we have now canceled 55 passports. 308 did not apply for Philippine passports. It's all in
toto po yung nakuan for all consular services in the DFA, pusti, other purposes. But specific for passports, as of 2022, we have referred 100 plus. But have you coordinated closely with PSA so that all of their findings regarding fake birth certificates and those who applied for passports and looking forward, they may apply, dapat i-blacklist na nyo at i-cancel na lahat ng passports mula nung natanggap nyo yung impormasyon na peke ang birth certificate? Yes, ma'am. We every time that there's a person suspicious to us, we immediately refer to PSA. Upon their verification, either kung hindi pa nakapag-apply ng passport, kasi we captured the biometrics. Once we captured the biometrics and we found it as fraudulent, we tag it as immediately as fraudulent so they won't be able to apply in other DFA offices. At the same time, if there are indeed, for example, known cases na na-issue ng passport, we immediately have these passports cancelled. And we report it to the different government, the different agencies, especially to Interpol para po sa border controls natin. Alam nila pag dadaan po sa border controls, malalaman po na hindi po valid po yung mga passports na ito. Okay, since they committed this crime, we don't even need an investigation. Post it on social media because you email this. What if hindi nakita? Papalit-palit ang tao. Masama ba? Is this violation of the Data Privacy Act? No, they've committed a crime. So post it on Facebook. These are the 308 or more, or the thousands, fake birth certificates, wanted. Watch out. Government agencies, LGUs, etc. Cancelled birth certificates, fake. Okay? Passports are cancelled for the following due to fake birth certificates. These are not applying, but if they apply, no, they cannot. So that we're forewarning other government agencies and maybe your satellite offices na hindi sabi nyo manned by DFA but sometimes outsourced, dyan napapasukan, because I trust so much the DFA that I don't think may sindikato dyan. Napapasukan, pag satellite offices, baka hindi nyo kontrolado yung mga supplier ninyo o kung sino nakakuha ng kontratang yan mag-satellite office. Is it wrong to post it on Facebook, online, so we see these wanted people? As we have recently circulated, at least when it comes to the cancelled passports, we have already sent letters to AMLAC, to SEC, and we plan to also maybe once approved even to the LRA because of course especially pag lupang pinag-uusapan dapat Pilipino po ang may kwan yan. We just to ensure po na at least in the to the government offices na talagang importante ma-circulate po namin yung mga pangalan ng mga kanselado mga pasaporte. Thank you, Madam Chair. Senator Sherwin, thank you very much. I will ask my questions after his turn. Thank you. Thank you, Sen. Lauren. And during your turn, the IACAT is also here to address your questions on the anti-trafficking. If I may, ma'am. Back to, yes, Mr. Pangui, and then we go back to Sen. Sherwin. This was mentioned by Senator Gatchalian. Regarding the passports dun sa passport, though we will submit a report already regarding this, yung sa apat na nahanap sa Thailand. These are, I personally saw those passports kasi pumunta kami ng ASECO just recently to Thailand. Look at these passports. These are tampered passports, and as per records, declared lost mga passports na ito. These are, I need to say, laughably, a poor attempt to, pakita mo lang pangit na yung laminate, tampered talaga yung details. This is another issue that we're also trying to find out kung anong nangyayari sa mga lost. Pag na-declare lost ng passport, saan na pupunta pa. But that's another matter. But as for those 4 passports, we will send a report, but we will have to declare na these are tampered passports declared lost. So please, for DFA and as earlier mentioned, LRA, submit those reports. Kasama po yung mga detalye na itinanong at saka yung response nyo dun sa mungkahi, paano i-inform properly yung publiko tungkol dito while you are improving document security sa ating gobyerno. So back to Sen. Sherwin now, please. Thank you. And sa PSA, no, I'm looking at the, sinabi nyo mayroon pang ibang birth certificates na nakapangalan kay Angelito Guo and Amelia Lial. No? Dalawa, may pattern no? First,
lahat sila late registration. Pangalawa, yung kanilang date of marriage, mali-mali. No? Yung kay Mayor, kay Alice at kay Sheila, October 14, 1982. Kay Seaman and Wesley, January 21, 1987. So doon pa lang red flag na. Diba? Nasabi ko nga kanina, yung Filipino, lahat Filipino, ang claim ni Angelito Go, Filipino siya in all of the application. No? So may pattern makikita natin. No? At dito rin, ang mother, si Amelia Leal, na alam natin, we can actually say fictitious dahil walang birth certificate. No? So, ang suggestion ko sa PSA ay tignan itong mga ito. No? At mayroong pattern. No? So, ibig sabihin mayroong basis na dapat maimbestigahan. Of course, ito ay ang applicant, hindi naman si Mayor Alice Go. Ang applicant ay si Angelito Go. No? Who, I think si Mayor Go mentioned na father niya. I think that is Angelito Go and si Go Jiangjong, no? Is one and the same. Tama po ba, Mayor Alice? Your Honor, yung Angelito po is the Filipino name po ng tatay ko po. Yeah. And by virtue of what nakuha niya Angelito Go? Paano niya na, is it an alias? Is it a nickname? Nickname po niya, Filipino name po niya, pero siya po ay isang Chinese po. But in the legal documents, ano ang kanyang mayroon bang legal document na nagde-declare na siya si Angelito Go, o yan lang ang nangyayari naman yan, diba? May mga aliases, may ano. Your Honor, sa pagkakaalam ko po, wala po ako nakitang any documents po na Angelito Go po. So ang official name niya is si Go Jiangjong po. Go Jiangjong. Okay. And anong birthday ni Mr. Go Jiangjong? What's birthday? September 16, 1958 po. 16, 1958. Opo. I read your post doon sa Facebook, and you mentioned that your father is 70 years old. Sa interview nyo, you also said 70 years old? Ang nasabi ko po, yung tatay ko, almost 70 years old na po. Medyo matanda na po. If you run the numbers, 1958 is only 66. Mid-60s lang siya, wala pa siyang 70. Opo. So, may pakita kong picture na ID Opo. ni Mr. Go Jiangjong. Can we show that to the ano? Since siya kasi yung nag-file nitong itong birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Use the mic. Opo, Your Honor. Siya ito. Opo, This siya is, just to put on record, this is an ID, the passport supplied by the Bureau of Immigration. No? So, makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. In fact, mukha pa siyang bata dito. No? Hindi siya mukhang 70. And you confirm this is your father? Opo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Opo. Yan ang masasabi. Napakita ng ating chair, marami ko yung kumpanya eh. No? Binilang namin parang 8 companies. No? So, at least 8 companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina, may mga sinara, may mga hindi tinuloy. What is your main line? Ano yung, hindi natin pwedeng sabihin rin na, narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka. No? But, isang ordinaryong tao, walang helicopter. No? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka. No? At salian mo is almost, in terms of assets, maabot ng 300 million. No? So, that's not an ordinary person. So, ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine. No? Kung may negosyong legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang
main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng yung mga assets niyo sa Salen at iba pang mga assets? May main business sa kumikita para sa inyo? Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. Opo. And what's the name of the embroidery? QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? Marilao po. But at one point in time in Valenzuela. Opo. Okay. And then QJJ Farms. Opo. Okay. And then, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? Oversea po. Oversea siya? Opo. Ano, siya ba yung nagbebenta? Anong binebenta ng embroidery? Anong produkto ng embroidery? Embroidery po, yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa... Kayo ang embroidery lang, nag-embroider, diba? Opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung either cut part po, at dun po i-embroider kung ano po ang ilalagay po dun sa tela. Okay, and then sa farms? Sa farm po, baboy po. Baboy. And Opo. itong dalawa kumikita? Opo. Masasabi mo ba na itong dalawa ang bumubuhay sa inyong pamilya? Opo. At yung tatay ko po, meron din po siyang sarili pa po niyang negosyo po sa China. Sa China? Opo. Can you describe to us kung ano yung mga negosyo niya sa China? Ang negosyo po niya sa China, fabrics po at embroidery pa rin po. Fabrics and embroidery? Opo. And ganun rin ba anong klaseng, can you describe to us ano yung fabrics and embroidery business niya doon? Meron, ganun pa rin po. Yung sa fabrics naman po, I buy and sell at nagda-dye po ng fabrics. Yung sa embroidery naman po ay same pa rin po dito sa Pilipinas. Yung ini-embroider po either sa cut parts po or sa tela po. And malaki ba kita niya dyan? Wala kaming documents because it's in China. But in your opinion, yan ba ay malaki pang kita niya dyan sa negosyo niya sa China? Your Honor, hindi po niya nadidisclose po sa akin yung exact amount po. Pero yan po yung negosyo pa po niya nung bata pa po siya. Okay. And then, madalas ba siyang bumiyahe? Your Honor, opo. Okay. Saan siya pumupunta? Katulad po kahapon po, pumunta po ng China po. Kasi tinignan rin namin in records, ng travel records ng father mo, again supplied by the Bureau of Immigration. Talaga madalas siyang bumiyahe, almost every month. No? Like for example, in 2024, 6 times. In 2023, 12 times. In 2019, 14 times. 2018, 18 times. So almost up once a month. May nakita rin ako, maliit lang, may nakita rin akong isang travel niya. It's December, I think it's one of the years, na lumipad siya 3 beses sa isang buwan. So, madalas siyang lumilipad papuntang iba-iba. Karamihan China, like for example, in 2013, 6 times to Guangzhou, China, 2 times to Xiamen, Hong Kong, karamihan China. No? Pero kami, politiko kami, no? At parang kakaiba yung bumabiyahe almost every month at sa isang buwan, 3 beses sa isang buwan. So ano yung kanyang, can you describe to us, ano yung kanyang ginagawa sa China? Your Honor, ang tatay ko po, since may edad na po siya, medyo matanda na, pag umaalis po siya, dito po kasi sa Pilipinas, wala po masyado, tingin ko lang po sa aking ano lang po, wala po masyadong mga kaibigan, madalas po talaga siya umuwi ng China. And anong ginagawa niyo doon? Is that your Nag-oversee, business? may negosyo po siya sa China na ino-oversee pa rin po niya. Oo, kasi napakadalas to. And for his age, talagang napakadalas bumiyahe. At nag-umpisa to since 2016. 18 times siya bumiyahe papuntang China. Almost 2 times in a month. 2016 po. 16.
Your Honor, yung mga ibang travels po ng tatay ko na po, since hindi ko naman po siya araw-araw na kasama, ang alam ko lang po, umuwi po ng China. Sumasama ka sa kanya? Hindi po. Nakasama ko lang po siya yata once or twice. Nung Based medyo on bata pa records, po. 16 times mo siya kasama. Sa China po? Yes. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China, may ibang 16 times kayo magkasama. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, ma-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi pa lalampas ng 3 beses po. Ang dad mo ba involved sa Baofulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang? Opo. Daddy ko po, hindi po kasali. kasali. At kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng Opo. pera para bumili ng lupa? Binigyan po niya ako, actually in fact, binigyan po niya ako ng pera pang-invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.